Si Cashbee, isa po siya sa mga loan apps na ino-observe ko. Is designed by Filipinos to serve Filipinos. Yung mga previous experience sa kanya, imbiyer na ako dito kay Cashbee. Kilalanin nito si Cashbee bago kayo mag-loan dito. Marami ka pang bigas na kakainin bago ka makapag-loan ng 50,000 dito kay Cashbee. Sa mga nagbabalak pa lang mag-download dito kay Cashbee, keep watching. Welcome back to my channel. In this video, sisilipin natin si Cashbee. Kung hindi pa kayo subscribe sa channel ko, guys, subscribe kayo sa channel ko because here, binibigyan ko kayo ng honest opinion about loan apps out there, especially yung mga nagka-claim na up to 50,000 pesos daw yung pwede niyang ipahiram sa iyo. Is it worth it na bigay natin yung ating mga personal information sa mga loan apps such as Cashbee? Kahit na sinasabi niya may pa-VIP program siya kung saan ini-encourage ka niya na keep a good record with Cashbee para tumaas yung credit limit. Parang, it's a trap. Hindi ako believe dito, guys. So, bakit ino-observe ko pa rin to si Cashbee, ano? Kasi gusto ko kayong maging informed. So far, si Cashbee is legit. Quote-and-quote legit. Rehistrado po siya sa SEC. Andun po yung kanyang platform. Nasa list of recorded online lending platform sa SEC na website. It doesn't mean na okay siya. Kahit na dun sa social media niya, napaka-promising niya. Ang dami niyang promo. So, parang okay yung social media presence niya. Na-shock ako sa taas ng kanyang service fees. Okay, sabi ko parang hopeful. Siguro sa simula lang to, baka on my next loan, my third loan, baka maging okay na siya. But on my next loan, naku, bokya. Check my other videos paano ako nagalit dito kay Cashbee. Pero ino-observe ko pa rin siya kasi yun yung OA niya sa social media. Kala mo ang galing-galing niya. So, ayan guys, nadadownload po siya sa Google Play Store dahil yun nga, rehistrado siya. Sabi niya, di ba, designed by Filipinos, serving Filipinos, yung gano'n ng mga drama. Reliable customer service daw, reliable, gano'n. Kaya pala nung months ago, nung nagka-problema ako, yung mga sagot ng customer service nila, naku, tsaka, unsatisfactory, promise. Reliable, nung months ago, nag-loan ako, di dumating sa GCash ko, hanggat sa makancel na lang. Hope na nag-improve nga siya. Email, nag-text siya. Approve daw yung loan ko. At binigyan niya ako ng higher offer. 3,000. Is it worth it? Akala ko ba naman magiging better than 10 days yung term ko? 10 days pa rin, ano? Tapos yung service fee, yung kakatas niya 900 plus, may pa-rebate pa siyang nalalaman, ha? Hindi na kayo mag-bother na pindutin nyo yung, higher loan option. Kasi sasabihin pa rin yung, good day, bees. We understand that the terms set for your loan are not enough. We want to give you more, but we also need more from you. We need more fees from us. Nanakawan tayo ng kapwa Pilipino natin dito, ha? Nakaka-high blood siya. Just maintain a good payment record and we will be happy to give you more favorable terms. How favorable ba yan soon? Second loan ko pa lang to. Tingnan natin on my third loan. Anyways, so yung terms na binigay niya sa akin yung na 3,000. Pero magugulat ka dahil yung mga total fees ay nasa 1,050. May pa-rebate pa siya nalalaman ng 60 pesos. Anin ko yung 60 pesos nyo? Eh, yung kakaltas nyo, 1,050. Kaya, nung tinake ko yung 3,000, yung ma-expect ko matatanggap is 2,010 lang. So, 1/3 ng loan mo mapupunta sa kanila. Yung babayaran ko after 10 days is 3,000. Now that you know kung anong drama to ni Cashbee, kung gusto nyo pa rin magpatuloy at i-download siya sa Google Play Store at mag-a-apply kayo dito, syempre, bigyan yung phone number nyo, magpapadala siya ng OTP, mag-create kayo ng code, 4-digit code na yan. During the application process, 4 po yung main information na hihingi nyo sa iyo. Identification, yung IDs mo, picturean mo yung ID mo syempre, tapos personal information at contact information, work information. So kung gusto mo step-by-step process ng pag-applyan dito po. Kasi dito, gusto ko lang i-call sa attention nyo yung mga things na dapat nyong alam dito kay Cashbee bago kayo magpatuloy. Take note na yung contact reference. Sabi niya, 3 yung contact reference yung hihingin niya sa'yo. Kung kayo yung pipili. Pero, kukuha po siya ng 9 random people galing sa phone book mo para maging emergency contact list. Pwede ba yun? Oh, I already got my feet wet. Hihingi po siya ng billing, proof of billing. So, nagbigay ako ng phone bill ko. Hindi naman masyadong ganda-ganda ng terms siya, parang dami niyang hinihingi. Kunin niya yung Facebook mo. So, take note, yun yung mga hihingin niya. If you still want to continue, consider yourself warned. Kasi sabi niya, legit daw siya. So, ito binigay niya sa aking term kahit nasa second loan ko 10 days. Buti pa yung ibang loan. Second loan mo 30 days na. Ito 10 days lang. 10 days to pay. Natanggap ko yung 2010. So, mali yung loan ko 3,000. Yung natanggap ko 2,010. Hindi siya maganda, guys. Tulad ng kiniklaim ng isang vlogger dyan na okay daw si Cashbee. Hindi siya okay. So, yun natanggap ko 2010. Yung loan ko
3,000. Wala siyang interest, pero may advance siyang kinaltas. Still the cost of borrowing money. Lugi naman ako dito If that's what it takes to climb up this VIP ladder para magkaroon ka ng better offer sa kanila, kung meron lang tayong loan options, hanap tayo ng iba, guys. Patuloy natin subaybayan itong si Cashbee at tingnan natin if eventually may masabi akong matino dito sa loan app na to. See you on my next vlog! Bye-bye!